Good day, guys. Video for today is about EW 1200G Pro. How you can edit the MAC address. Kasi ito minsan maraming tatanong sa akin about this one na once nag-flash sila sa OpenWRT firmware ni EW 1200G Pro, kahit baguhin pa nila yung IP address, if lahat ng RUGI nila is same ang MAC address, or okay, yung gagamitin nila sa iisang ISP, okay, isa lang ang source ng internet nila, isang ISP lang sa maraming RUGI, okay, na naka-flash sa OpenWRT, okay. So ganito lang po mag-edit ng inyong MAC address. Login lang natin. After ninyong malogin, so makikita po natin sa ating interface. Go to interface. Ito po yung aking MAC address. So every time po na mag-flash kayo ng OpenWRT sa mga RUGI ninyo, check nyo po yung MAC address if all are the same. Syempre meron din kayo sa mga nagbebenta ng mga ganito, minsan ginagamit nila, bumibili sila ng maraming RUGI, tapos isa yung ISP lang yung pagkakabitan nila, so nagkakaroon ng problema na walang internet. Kunyari may apat na RUGI na ikakabit niya sa isang ISP lang na binilan na niya, pero bakit ganon? Walang internet yung tatlo, yung isa meron, kasi the same po ang MAC address kahit po palitan natin ang IP address ng ating RUGI. Alright, so kahit iba-iba yung IP address niya, if the same ang MAC address, okay. Solution lang po niyan. So let's go to the network interface, go to the devices, yan. So makikita mo dito yung mga IP address, MAC address, MAC address, okay. So kahit napalitan na natin yung IP address nito at ganun pa rin, ibig sabihin na detect ng inyong network na pare-parehas yung RUGI ninyo ng MAC address. So hindi niya mabibigyan lahat yung RUGI ninyo ng internet dahil iisa ang kanyang MAC address. So sa lahat ng RUGI ninyo, isa lang po ang gagana doon. Alright, so good as parang one lang siya, pero yung isang napili niyang RUGI, yun lang ang mabibigyan niya. The rest walang internet, okay. So how do we change this MAC address? Okay, nandito na tayo sa devices. So itong BR-LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, okay. Yan, pare-parehas lahat ng IP ng MAC address yan. So hindi na natin gagalawin itong 1. Kung gusto nyong baguhin din yung 1, pwede rin. Alright, so ito pong mangyayari diyan, kasi dito tayo nagko-connect sa mga LAN ports, okay. So ang gagawin po natin diyan, punta lang po ninyo po yung mga RUGI ninyo, sa likod niya makikita niyo po yung MAC address, ilagay niyo na po sa notepad like na ginawa ko. Ito po yung IP ng aking RUGI. So ang gagawin lang po natin diyan ay nag-brown out po tayo, kaya wala tayong kuryente, pero ganun pa man, sige. So ito na po yung aking MAC address, so copy lang po natin yan. Yan, once na copy na natin yan, so ito po na natin yung BR-LAN, click lang po natin ang configure. Oh my god, wala po tayo kuryente. I'll pause the video first. Okay guys,
nag-brown out kanina, so pinost ko lang yung video. Let's go back. So login. Okay, so let's go to the devices, go to network interfaces, then go to network interfaces, then devices tab. Yan, so makita natin yan ang ating MAC address. So babaguhin natin yung MAC address na yan. So sinave ko na yung aking MAC address, ito, then copy natin yan. So click natin, unahin natin ang VRLAN. So click configure, then makikita po natin dito yung MAC address. Ayan po, ayan yung MAC address. So right click, paste lang po natin dyan. Okay, then save. Okay, kita nyo po na bago na yung MAC address. So dito naman tayo sa LAN 1, 2, and 3. Configure lang. So right click, paste lang, save. Dito tayo sa LAN 2, paste, save. Sa LAN 3, paste, save. Ayan, bali lahat pare-parehas sila, and save and apply. Wait lang natin, applied. Okay, so ngayon yan ang IP nya, ang MAC address nya. So punta tayo sa interfaces, kita natin sa VRLAN is, ayan na po, na po natin yung MAC address na nabago na po. Okay. Pwede nyo rin baguhin yung one port ninyo kung gusto nyo baguhin din yung MAC address nya. Devices ka lang din, ito yung 1, configure mo, baguhin mo yan. Sabihin natin B5, o yan, dulo lang pinago ko, save. Yan natin, save and apply. Right, sa interfaces, ating 1 port is B5 na yung dulo niya. Right, so ganun lang po ang mag-change ng ating MAC address. At isa pang tanong sa akin ng mga ating mga nagtatanong sa akin kung paano daw po magbago ng MAC address. Okay, so pagka ay ng ating IP address, so simple lang po magbago ng IP address. Okay, kasi po once na ni-reset ninyo yan, pag ni-reset po pala natin ng OpenWRT firmware is, ang default po niya is 1.1. Yan, ang IP po ng ating OpenWRT once na ni-reset nyo is 1.1. Babalik po siya sa default na 1.1. So paano po natin baguhin ito? Punta lang po tayo ng network interfaces, punta po tayo sa edit, dito sa ating LAN, edit po natin yan. Makikita na po natin dito ang ating IP address. Okay, ito 1.1. so baguhin ko lang, gawin natin 10.1. yan, mostly dito ako nagbabago ng number ng IP. Alright, yan, 10.1 ang nilagay ko, then save. Then kita natin merong changes na nangyari. So i-say, pwede nating gamitin ng save and apply, or sa akin ang ginagawa ko is apply and check. Daban nyo lang yan, tapos choose nyo yung apply and check, then click natin tong red apply and check. Yan, so makikita natin nagka-countdown siya. Habang nagka-countdown, open tayo ng isang tab at i-type na natin yung ating IP na binago, 192.168.10.1. alright, then press enter. Pag nag-load na po yung OpenWRT dyan, ibig sabihin po success.
If hindi po naglo-load yung OpenWRT natin, yung login page niya, at pag natapos ang countdown dito at sabi niya unreachable, i-restart nyo lang po ang inyong ROG EW1200G Pro. Okay? Tanggali, unplug, replug lang po ang power. Okay? Then log in to your new IP address 10.1. Log in. Pwede na nating i-close ito. Pag boot up na dito, pwede mo na i-close ito. Alright? So, ayan na po ang ating IP. Check natin sa interfaces. Makikita po natin, ayan na po. 10.1/24. Okay? Yan na po yung IP natin. Makikita natin. Okay? So, isa pa pong katanungan ng iba. Pag nag-reset po daw sila ng naka-open WRT na ROG 1200G Pro, nawawala po ang Wi-Fi. Wala pong SSID na makita. Gaya po nito. Open natin. Dapat may makita tayo SSID na Open WRT. Once na nag-reset tayo, wala po. Wala tayong makita. So, ibig sabihin po, ang default po ni Open WRT is naka-disable po ang Wi-Fi radio niya. Ang Wi-Fi module niya is naka-off po by default. Kaya kailangan po natin siyang enable using ang LAN connection. So, kailangan natin munang i-access itong web admin interface niya through LAN connection. Ilagay po natin kahit saan LAN port at ilagay sa inyong PC at para ma-access natin po ang web UI interface ni OpenWRT. So, once na nandito na po tayo, once na na-access nyo na po ang web UI niya, let's go to network, then wireless, at makikita nyo na po ang inyong Wi-Fi. Okay, so inyong wireless. So, nakita nyo po, by default po, naka-disable po talaga, kaya kailangan natin i-click ang enable. Natin enable. Okay. Yan, enabled na po ang 2.4G nya. Okay. So, enable din natin ang 5 GHz. Yan. Okay. How to edit your SSID? Click lang ang edit ulit ng 2.4. Yan. Kita natin yung ESSID. Yan po ang SSID ni OpenWRT. So, lagay natin 2.4. Yan po yung 2.4. Okay, save natin yan. Edit din natin yung SSID ng 5G. Edit natin. Lagay natin 5G. Okay, then save. Na po, nakita nyo. Then, save and apply. Yan. Yan. Bago na po natin, OpenWRT 24 and 5G. So, makikita na po natin sa ating Wi-Fi yung dalawang SSID na yan. Kita na niya po, yung OpenWRT 24 at yung 5G. So, naka-enable na po siya. So, pwede nyo na tanggalin sa LAN port at connect kayo dito. By default, no encryption. So, pwede nyo na siyang ma-access via wireless. So, yan po, malinaw na malinaw. Yan na po yung steps kung paano nyo po gagawin. That ends our video. Sana po may natutunan kayo. Bye-bye. God bless.